Lord! Hallelujah! Amen! Purihin ang Panginoon. Napakadakila po ng ating Panginoon. It was a very busy 2 weeks of our lives, anniversary, and then kasabay po, pagkatapos po ng ating anniversary ay may pangako po tayo sa ating bishop na siya po ay siya po ay papasyal ng Dubai for a break. Amen. Hindi po hindi lang puro business and ministry, pero there's always a pleasure trip, amen, a treat to our bishop, at ine-extend po niya ang pasasalamat po sa bawat isa sa atin. And I just want to give you a brief report. We had a glorious anniversary. Amen po ba? Sino nag-agree na matagumpay ang ating anniversary? Amen! Glory to God! Hallelujah! And alam niyo ba na meron siyempreng room for improvement, may learning curve, pero such was a smooth and wonderful and anointed anniversary we have ever had. Kasi marami na tayong natutunan. Mula sa first year hanggang sa 16th year, ang dami na nating mga, kumbaga, adjustments na nagawa. And it was perfect timing kasi nakita din po ng ating bishop kung paano tayo dito sa JCSGO Bahrain ay nag-ooperate. And baon-baon po niya po yon na ibabalita sa buong kapulungan ng JCSGO. How is the spirit? How is the unity? How are all the leadership, the leaders of Bahrain are doing well? And she highly commended everyone. Palakpakan natin ang bawat isa. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. And I want you to know na yung amin pong trip sa UAE, akala po namin ay pasyal. Pero alam nyo, pagdating pa lang namin doon, papunta pa lang meron na kaming ang ganda pa ng poster, Get Together, Women Get Together. Ang title niya, In His Presence. Yung host namin, pagdating namin doon ng mga 2:00, ay merong meeting kami ng 7 o'clock, mga women. Nag-invite po sila through Facebook, friends of friends. Hindi nila kakilala, pero they showed up. And we were, ilan kami doon? So, 6 na South African, may isang Denmark, may isang American, may isang Russian, at ano pa ba? Ano pa yung nationality? Hindi ko maalala. Zimbabwean. So, yun po yung nag-gather, and praise the Lord, ang speaker ay Filipino at si Bishop po yon. Amen! Glory to God! Hallelujah! Nakaka-bless! And it was a beautiful get-together. Kumbaga, international ang ating mga audience. Glory to God. Naging successful. Ang dami po, and we had a lot of meetings after meetings. Na ipamit ko pa po halos lahat ng GVS leaders, Teacher Eli, Teacher Sarah, na-meet, Teacher Jessica, na-meet pa ni Bishop. Ang ganda ng kumbaga papunta na lang sa airport, may meeting pa po. And yung papunta namin from Sharjah to Al Ain, ang nasakyan po namin na taxi Afghani. O di kwentuhan na naman, alam mo yun. So, nakaka-bless kasi, at si Bishop hindi siya humihinto. Before we even fly, naalala nyo nung nasa city center tayo, nagpalit po kami ng dirhams. Doon sa palitan namin, pagkatapos naming nagpalit, sabi ni Bishop, nga pala, may sasabihin ako sa'yo dun sa teller, mahal ka ng Panginoon, nagbigay ng tulay. Sabi niya, naka-attend po ako sa anniversary ninyo nung Friday. Ha! Sabi ko, yung pala, iniimbita pala nila Brother Robert, Sister Ellen, si nakalimutan ko pangalan. Tapos sabi niya ganun, ang saya nga po, tumutulong ang luha. Alam niyo yun, nakaka-bless na mag-share pa lang kami ng gospel dun sa teller. Kasi kahit na sino makita ni Bishop, nag-share siya, dala-dala niya yung mga tulay. Kapag Pilipina, bibigyan niya ng tulay. I-share niya yung salvation. At tapos, pinapirma na lang ng para makuha namin yung number niya. And nakaka-bless kasi pinag-pray na lang ni Bishop.
So, ganun ang nakaka-bless yung hindi mo sukat akalain kapag hindi ka magbubukas ng bibig mo. Tinitiis na lang niya yung sarili niya. Nahihiya lang siyang sabihin na, naka-attend po ako sa anniversary niyo. Kilala ko po kayo. Isipin niyo yung magtataray-taray ka halimbawa kung saan-saan lang. Yung pala alam nila na ikaw ay pastora. Hello. Kaya babantayan natin ang ating mga pamumuhay. Pero yun, mag-share na si Bishop ng gospel. Yung pala attendee natin ng anniversary. Glory to God. Hallelujah. At doon sa UAE, lahat halos na makita namin, may bit-bit si Bishop na tulay. Tapos isi-share niya. Kumain kami sa isang tawag dito, ice cream shop. Pagkatapos namin kumain, kasi camel milk daw yon. So kumain kami. Pagkatapos namin, magbabayad na lang. Sabi niya ganun, alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Ayan na naman si tulay. Bigay na naman si Bishop ng tulay. Tapos pinag-pray niya yung lalaki. Isang lalaking tattoo, buong katawan. Alam niyo, nakahikaw pa. Talagang funky ang dating Pero pinag-pray ni Bishop at tuwa yung tao. And alam mo, sabi niya, hindi na nga po kasi ako nakakasimba. O, diba? So, ibig sabihin, na yung faith niya ulit kay Lord na recharge. So, kung ganun po ang ating bishop, kahit saan mapunta, nagbibigay at nag-share ng love of God. Kasi sabi niya, dadating na nga ang Panginoon. So, let's grab every opportunity to share the gospel. At kailangan mong makuha yung atensyon ng tao and then you preach the gospel. Amen. So, as we carry on with our topic today, last week, ang topic po natin ay prophecy of the end times. Ano naman po ang ating dapat na sagot dun sa ating topic last week? Dapat tayo maging awake and alert, and let us prepare sa pagdating ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, huwag ka muna dumating, hindi pa ako handa. Meron pa akong mga bagay-bagay na inaayos sa sarili ko at hindi pa ako ready. Dapat let us prepare for the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga, kumbaga, yun yung ginagawa ni Bishop Kahit saan siya mapunta, may opportunity. Share. Dito sa Bari, nakailang share siya, kaya dapat gawin po natin. Amen. So, ano ba pumapasok sa isip mo kapag ikaw ay nag-uusap tayo ng nakakatakot na bagay? Amen. Ano yung naiisip mo, kapatid? Ano yung naaalala mo ng mga bagay kapag usapang takot? Saan ka natatakot? Natatakot ang mga singles, baka hindi na ako makapag-asawa. Dadating na si Lord. Hello? Ano yung greatest fear mo? Yung mawala ang mahal mo sa buhay? Amen? Lalo na sa mga may asawa, hindi ko kaya yata kung mamatay ang aking asawa. Hello? Tanungin mo sarili mo, what do I fear the most? Anong kinatatakutan ko? Kausapin mo yung katabi mo, ano ba kinakatakutan mo? Anong kinatatakutan mo? Anong kinatatakutan mo? Yung mga iba matatakutin sa multo. Yung mga iba matatakutin. Alam niyo, yung mga tao takot kapag wala ng pera. Hello? Wala nang makain. Walang matirhan. Pinalaya sa flat. Walang maibayad. Walang kang Hello? What are your fears? Fear of physical death. Sino sa inyo natatakot lumipad? Yung pag nasa airport, pag nasa aeroplano kayo, alam nyo, bago mag-take off, syempre naman, pray todo-todo ang prayer. Di ba? Pagka-take off pa lang, Lord, in Jesus' name, nag-speaking in tongues na ako, pa-take off. Kasi alam nyo yung pa-take off, kahit pa-take off lang yan, tapos pag landing na, pag sinabi ng fasten your seatbelt, wala nang tatayo, lalanding na ang sasakyan. Lagi ako nasa window, nakatingin ako. Tapos nagpipray din ako, Lord, maayos ang landing namin. Hello? Kasi may nabasa ako, nasaan ba ako? Nasa Spain ako. May nabasa ako noon na may isang eroplano nag-crash. Hello? Lahat patay, isa lang ang nag-survive sa nabagsak siya sa isang isla at ang tagal siya nag-survive. So, kwento niya yung binabasa ko. Nasa Spain ako noon, tapos sabi ko, Lord, sabi ko ganun, lilipad ako sa susunod na mga araw. Alam mo yun, yung pumapasok sa isip ko, what if ganun din ang mangyari sa akin? Ikinuwento
kinikwento niya kung paano yung eroplano ay nawasak at kung paanong di niya alam kung ano nangyari, bigla na lang siyang napunta na lang sa isla and it took a while bago siya ma-rescue at lahat ng natutunan niyang skills sa buhay niya na i-apply niya, babae po yun. So sabi kong ganun, alam niyo yung parang, yung fear of mamatay. Lord, ready na ba akong mamatay? Ganun. Pag nagkakaintindihan tayo, ang dami nating fears. Amen? Fear of eternal death. Lalo pa pag ikaw ay mapunta sa impyerno dahil hindi mo pala pinag-iigi ang buhay mo. Marami kang sikretong madilim sa buhay mo na hindi pa mo na-expose kay Lord, although alam ni Lord, pero hindi mo inilalatag sa Panginoon at inihihingi ng tawad. Yung matakot ka na, what if pag namatay ako, eternal separation pala. Pagka namatay ako, hindi ko kapiling ang Panginoon. Fear of the wrath of God. Natatakot ka na, what if I die and I'm not spiritually ready because I've been offending God? May ginagawa akong hindi nakakalugod sa Panginoon. Hello, kaya ka naman natatakot mamatay kasi hindi mo alam kung kay Lord ka ba mapupunta or hello, I don't know if I can face the consequences of my actions kasi yung ginawa mo, nasa pagpapasaway ka pa, dadating na pala ang Panginoon o di kaya ikaw ay kukunin na ni Lord. Nagkakaintindihan tayo? Yung takot mo na baka ang maranasan mo yung hagupit or wrath of God kasi hindi mo pinag-igi ang buhay mo. Pero I no longer fear the wrath of God because of the faith I've been given in Jesus. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa puso mo, hindi ka dapat matakot sa wrath of God kasi aayusin mo yung buhay mo. Dahil nananampalataya ka na sa Panginoong Jesucristo ang pag-asa, amen, at aayusin mo yung buhay mo. So hindi ka dapat natatakot kahit anytime kunin ka ni Lord. Amen. I no longer have to fear judgment or hell. Hindi ka na matatakot sa judgment or sa hell dahil maayos kang namumuhay kasama si Kristo. Amen po ba? Do I hear an amen in the house? Wala ka nang kinatatakutan. Dahil anytime na ikaw ay kunin ni Lord, alam mo, kapiling mo ang Panginoon. My faith in Jesus has washed away my sins. Ngayon, kung meron kang naaalalang kasalanan mo ngayon, repent before God. Come to God and ask for forgiveness. Amen. Hingi ka ng tawad. Hindi ito about me. Ako, tuturuan lang kita. Pero this is between you and God. Ayusin mo yung relationship mo kay Lord. At the end of the day, hindi ako ang mananagot sa'yo. Pananagutan mo ang pamumuhay mo kay Lord. Ako, ang pananagutan ko kay Lord, warningan kita. Ang pananagutan ko kay Lord bilang pastora, i-preach ang gospel. Sabihin ko ang tama at mali ayon sa salita ni Lord. Ngayon, nasa sayo, kapag na-receive mo, napunta sa puso mo, magre-respond ka sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So, ang topic natin is faith, not fear. Amen. Pananampalataya at hindi yung natatakot ka. Ano man ang circumstances, kahit pa may kaguluhan sa Israel and Palestine, hindi po tayo natatakot. May nag-send sa akin, nasa UAE ako, ang send nila sa akin is mga parang may mangyayari daw sa Bahrain, may mga kaguluhan, may mga sumaghanda tayo. Ihanda nyo ang passport nyo. Yun ang message sa akin. Anytime daw, maghanda daw tayo. Sabi ko, let there be faith that arises in our midst and not fear. Amen. Habang ibig sabihin, kung may anumang napipintong mga kaguluhan which na prophesy naman na sa Biblia, dapat ready ka. Amen. At ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya Isaiah 41 verse 10, let us read together. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, do not fear. Do not fear. Huwag kang matakot. Amen. Do not fear, for I am with you. Sino nangako na kasama mo siya? Si Lord, I am with you. Amen. Do not be dismayed. Huwag kang madidismaya kasi ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay
ang Diyos na magpapalakas sa'yo, tutulungan ka, amen, hahawakan ka ng kanyang righteous right hand, amen. Ia-uphold ka niya, hahawakan ka niya, itataas ka ng Panginoon, hindi ka niya ipapahiya. Amen po ba? Amen. Huwag kang matatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Amen. Psalms 23 verse 4, paborito ko tong topic na to, itong title, itong verses na to. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Kahit sa puntong napaka-dark na po nung dinadaanan mo, valley, ang valley po ay mababang lupa, magkabila ay bundok o kaya mataas na bahagi ng lupa, madilim, wala kang makitang liwanag, ngunit kasama mo ang Panginoon. Amen. At saka hindi ka po magtatagal at tatambay doon. Dadaan ka lang. Sabi mo, dadaan ka lang. Pag dumaan ka dun sa darkest valley ng buhay mo, hindi yon forever. Amen. Dadaanan mo lang yon pero hindi ka matatakot. Kasama mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, wag po tayong matatakot. Amen. Dahil hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Meron siyang rod and meron siyang staff para po tayo ay, rod is tungkod, staff is pamalo. Amen? So, ang Panginoon, meron siyang tungkod para ikaw ay hawakan. Meron din pong pamalo si Lord pag ikaw ay nalilihis. Hello, meron, actually may kawit yun eh, parang circle yun eh. Tapos ilalagay sa ulo nung tupa. Tapos dito ka. Kasi nalilihis ng landas. So ganun po ang Panginoon sa atin. Kapag nalilihis ka na, hello, sino sa inyo nasubukang malihis pero pinadalahan ka ni Lord ng mga tao sa paligid mo para ipanuto ka? Amen. Amen po ba? May mga tao sa atin na nalihis sa buhay, nalihis sa pananampalataya, pero pinaligiran ka ni Lord na mga kapatiran, mga brother and sister, o kaya ikaw nananahimik ka, hindi ka dumadalo, biglang may lumapit sa'yo na nag-city ministry sa'yo, sabing ganun, alam mo ba, mahal ka ng Diyos, invite ka namin, may gawain kami, tas ikaw, iiyak ka na din. Ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, pero hello, nalilihis ako, nahihiya na nga ako lumapit kay Lord. Hello, pero may pinapadala si Lord sa'yo para akayin ka. Nagkakaintindihan tayo? Praise the Lord. Sino na i-experience ang love ng Panginoon? Amen po ba? Hindi ka niya, pinag-abroad ka pa niya, pinadala ka niya sa Bahrain kasi sa Pilipinas wala kang time kay Lord. Dito sa Bahrain nakatagpo mo ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Hallelujah! Praise the Lord. Marami sa inyo dito nakakilala sa Panginoon. Amen. Kasi mahal ka ng Panginoon, special ka. Kaya papa-abroad din ka sa Bahrain para makilala mo sila Brother Ariel, sila Brother Art, hello, Brother Remir, at kung sino-sino pa, kami na mga kababaihan para dalhin ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Psalms 46, 1-3. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Sabing ganon dito, diretso po natin, 1-3 na po yan. Okay, sabi nga nun dito, God is our refuge and strength. Refuge po is sa tanggulan. Ibig sabihin, kutang tanggulan, may humahabol sa'yo, tatakbo ka doon, tas safe ka na doon. Yun yung refuge. Amen. Kapag ikaw ay may pinagdaraanan, kay Lord ka tumakbo, palalakasin ka niya. Amen. Ever-present help in trouble. Amen. Hindi ka kayang saluhin ng mga tao sa paligid. Kanya-kanya din tayo ng problema. Kapag lumapit kayo sa akin, I can help you at some point, pero hindi ko kayang isolve ang buong problema ninyo. Pero kapag kay Lord kayo tumakbo, kaya niyang isolve ang problema niyo. Bakit? Kasi siya ang may hawak ng lahat. Amen. So kay Lord tayo tumakbo. Ever-present help in trouble. 24 hours tumawag
ka lang sa Panginoon, huwag ka pong mag-aatubili, sasagutin ka po niya. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! So we will not fear. Amen! Kahit pa magkagulo-gulo ang mundo, the earth gave way, nagkakaroon ng earthquake, kabilaan, nung nakaraan lang sa Turkey, tapos kahapon ba, nung nakaraan, may earthquake ulit sa Turkey, mahina nga lang, pero alam niyo, kabilaan, nations after nations experiencing earthquake. Amen. Na sabi niya ganun, mountains fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam and mountains quake with their surging, kahit na nagkagulo-gulo pa ang mga nature po, I want you to know na hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tumawag lang po tayo sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nagkakaintindihan po ba tayo? Gising pa ba yung katabi mo? Tignan mo nga kung gising pa. Amen. Psalms 118 verse 6, the Lord is with me. Alam niyo, nagtatapon ako ng mga verses. Itong mga verses na to, at praise the Lord sa media team, ginagawa nilang memory verse every day. Meron tayong memory verse of the day. Bakit? Kumbaga, i-memorize nyo yan. Amen. Kailangan buhay sa puso ninyo para ano, lalo na ngayong mga panahon na maraming nag-i-insert or nagbibigay ng mga bad news, hindi good news, bad news at mga masalimuot na mga news sa paligid natin, nakakatakot or kung ano-ano pa. I want you to know that your heart be strengthened with the Word of God. I-memorize nyo pa yan. Amen. The Lord is with me. Amen. Lagi niyong, kumbaga, babasahin ninyo at i-declare ninyo sa buhay ninyo yung mga verses natin na yan. The Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Kapag nasa iyo ang Panginoon, kahit na anong plano ng mga mortal people, i-harm ka, kapag si Lord ang kakampi mo, hindi po sila magtatagumpay. God will always bring a way out into your life. Amen. Ililikas ka ni Lord, dadalhin ka ni Lord sa safe place, basta kay Lord ka naglilingkod. Amen. Kaya wala kang dapat ikatakot. Sabi mo sa katabi mo, wala kang dapat ikatakot. Amen. Huwag kang nagugulumihanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo ba na ang fear ay laki ng ginagawa sa buhay mo? Pinaparalyze ka niya. Mamaya, pag-usapan natin. John 14:27, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kanino nanggagaling ang kapayapaan ang Panginoon? In fact, He is the Prince of Peace. Prince of Peace ang Panginoon natin. Na kapag ang puso mo ay nagkakaroon na ng kabog-kabog, kinakabahan ka na, wala ka ng wala ka ng kapayapaan sa puso mo. I'm so troubled. Ang daming tumatakbo sa isip ko, nag-aalala ko. Hello, wala kang peace. Ninanakawan ka ng peace ng kaaway. Pero ito ang pangako ng Panginoon sa John 14, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Kung ang mundo ang bibigay niya, pansamantalang peace lang. Hello, pero si Lord, ang peace ni Lord is hindi kayang ibigay ng mundo. Ang peace na nagmumula sa Panginoon, peace that passeth all understanding, peace na kahit na kabilaan ng mga kaguluhan, may kapayapaan sa puso mo, alam mong kasama mo ang Diyos. Amen. So sabi niya ganun dito, ang bili ng Panginoon sa atin, do not let your hearts be troubled. Wag mong, kapag nararamdaman mo na, kumakabog-kabog na ang puso mo, alam mo, medyo, nagkakaintindihan tayo. At some point, okay ka pa eh. Pero kapag kinakabog na yung puso mo, marami ka nang kinatatakutan, dumulog ka na sa Panginoon, sa ating Prince of Peace, sabihin mo, Panginoon, tanggalin mo ang trouble sa puso ko. You are my Prince of Peace. Ipayapa mo, ipacify mo yung aking nararamdaman. Bakit ako natatakot? Ano ba tong takot na to? Cast out the fear in your heart. Amen. Tanggalin mo yan, i-rebuke mo. Kahit na sabi na, hindi, natatakot ako kasi ganito. I-rebuke mo. Bakit? Because fear paralyzes your faith. Kapag ikaw ay natatakot, nawawalan na ang pananampalataya mo.
Your faith is gone. Your faith is being shaken because your fear is gripping your heart at kapag natatakot ka na, hello, mandadamay ka pa. Nagkakaintindihan tayo? Pag natakot ka, pinasa mo sa kabilang tao yung message mo, huy, mag-ano tayo, ganito, ganito. Natakot ka, natakot siya, natakot. Nagpasa ka ng maraming takot. Hello? Kapag may nararamdaman na kayong nagpapasa ng mga takot-takot na yan, start to share your faith. Amen. Share your faith. Sabi mo, don't worry, Jesus is in control. Our God is in control. Amen po ba? Kapag in control siya, di ba? Naalala niyo yung preaching ni Bishop nung ating anniversary? Actually, kasama yun dito pero tinanggal ko na lang, i-review na lang natin. Yung nasa boat sila at tulog si Jesus at ang mga tao ay nandoon, ang mga disciples ay nagugulumihanan na. Hello? Pero si Jesus is still in control and He's in the boat. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So isang usap lang ni Lord sa malakas na bagyo, peace, be still, at huminto ang bagyo. Hello. So si Lord kaya niyang i-command lahat ng mga nature para in control siya, kontrolado niya. So ang kailangan natin gawin, lumapit tayo sa taong in control. Amen. Kapag may problema ka na, lumapit po tayo sa may control. Sabihin natin, financially, madami akong pinagdadaanan. Hello, I'm broke. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hinahabol na ako ng mga nakakautangan ko. Maaring ganun yung takbo ng isip mo. Alam nyo na, pag lumapit tayo sa Panginoon, merong door si Lord na kaya niyang ibukas. Amen. God is able to open up. I was receiving a message from, nagsishare kami nung isang friend sa Dubai Dubai or Sharjah. Alam niyo po ba na sabi niya, hindi ko napapangalanan, nung time na nagde-decision siya kung magfo-full time na siya o hindi. Alam niyo po ba, yung kumpanya na nag-invest siya, na nalugi yung kumpanya niya, zero na yung investment niya. Biglang, years ago, sabi niya, ilang years na yon, mahigit 10 taon na, biglang sabi sa kanya nung kaibigan niya, bakit hindi ka mag-follow up doon sa kumpanya na ininvestan mo? Yes, palugi yun, pero nagsusurvive pa din. Sabihin mo, bilihin na nila yung shares mo. So, alam nyo, nag-email siya, kinausap niya, alam nyo, binili yung share niya, kalahati lang dun sa ininvest niya. Kaysa zero, meron siyang na-recover. Praise the Lord. Hallelujah. And yung na-recover niya, dahil matagal na taon din yon, malaking pera pala yon, kalahati na-recover niya. Enough para bayaran niya yung lahat ng utang niya sa kanyang car loan. O, di-solve niya na yon. Alam niyo yun, God is so good. Minsan, dahil sa financially, hindi mo alam kung anong gagawin mo, pero you want to serve the Lord, you want to obey God, you want to honor God, biglang yung matagal na matagal mo ng pinautang na tao na hindi mo alam na magbabayad pa pala, biglang alam niyo, pinaprosper na pala ng Panginoon at maalala kanya sa kanyang panaginip o sa kanyang, teka lang, meron pa pala akong utang dito kay Ariel. Sabi niya ganun, bayaran ko nga ito. Hello? Aba, praise the Lord, hallelujah. Baka mamaya magulat ka na lang. May naghahanap na sa'yo sa Facebook ng mukha, ng account mo, tapos biglang sasabihin, naalala mo pa ba ako? Alam mo ba na umutang ako sa'yo noon? Ngayon, binless na ako ni Lord, magbabayad ako. Nagkakaintindihan tayo? There are so many ways. Nangyari sa akin yan. Meron akong nautangan noon, matagal na, tapos napunta ako ng Bahrain. Hinanap ko ang Facebook account, tapos binayaran ko. Alam niyo, ayaw na nilang tanggapin yung bayad ko. Pero sabi ko, no, I wanted to do it right kasi matagal na, mga 10 taon na yung utang ko na yon. Binayaran ko. Alam niyo yun, nagkakaintindihan tayo. Yung akala mo zero na, pero pwede naman palang ibalik ni Lord sa'yo, baka mamaya tumubo pa. Amen po ba? Kaya wala tayong dapat ikatakot, magtiwala tayo sa Panginoon. Even in anything, in any circumstance, kay finances yan, amen. Kalusugan, amen. Yung ikinuwento ko sa inyo nung
prayer meeting natin na ipinanganak yung bata, may cancer na siya. Hindi sila Kristiyano. Pero ang nangyari, pinag-pray ng hospital visitation team. Hallelujah! Praise the Lord! Asan ang mga hospital team dyan? Amen! Pinuntahan ng kaibigan nating Pilipina. Yung may sakit na bata is Indian po sila. Catholic yung mother yata at yung father ay Hindu. Alam nyo, nung pinag-pray yung bata, yung findings na cancer yung bata at mamamatay na siya. Kung ang paper daw ay kung ang A4 paper, isang dot, yun lang ang pag-asa para yung bata ay ma-survive. So pinag-pray nila, alam nyo, fast forward 22 years old na yung bata. Nung pumunta kami, na-meet ko yung bata. She is a miracle baby from a cancer. Yung cancer daw niya nung pinanganak siya ay cancer ng pangmatanda at hindi pangbata na cancer. So sobrang devastated ang mga magulang. Pero because of that miracle, yung tatay na iniwanan niya lahat ng kanyang bisyo kasi mabisyo daw siya. Kausap namin yung tatay. Siya yung nag-drive sa amin mula Al Ain to Sharjah. Kinuwento niya yung story niya. And glory to God na nakita ko yung himala ng Diyos. So kapag ikaw ay natatakot ka na kakapanganak lang ng anak mo tapos alam mo mamamatay na, alam mo masakit yun sa magulang. Bakit mo pa ipinanganak, mamamatay din lang. Pero nakita namin napakagandang babae, 22 years old, buhay na buhay. At yan ay himala ng Diyos. So if you fear, hindi ka naman nanampalataya. Pero praise the Lord, nanampalataya yung magulang kasi may mga kapatiran na nag-intercede at nag-pray at nanampalataya na kayang pagalingin ng ating Diyos na buhay ang batang may sakit. Amen! Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Kaya wala kang dapat ikatakot. What the mind can conceive, you can achieve. Dapat yung utak natin, magbago na tayong takbo ng utak, kasama ko ang Diyos, mapagtatagumpayan ko to. Amen! You will have greater achievement if you just flow with what God wants you to do. May pinapagawa sa'yo ang Diyos? Imposible ba? Si Lord ang nagsabi sa'yo, sumunod ka. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Pinapagawa ni Lord, sumunod ka. Amen. Huwag mo sasabihin, Lord, kasi nakakatakot. Hello, nakakatakot talaga yung pinapagawa ng Panginoon para hindi ko kaya. Sino ba nagpapagawa sa'yo? Si Pastora ba o si Lord? Si Lord, di ba? So dapat wag kang matakot. Gawin mo lang. O sumunod ka lang. Amen. Praise the Lord. We were, ano ba yun? Yung building na pinuntahan namin, the frame. Alam nyo, 48 floors yon. Sino nakapunta na doon sa Dubai? 48 floors. Tapos pagdating mo, elevator lang po yung 48. Tapos ang building sa taas. Tapos sa baba yung pero yung 48 na yon, elevator lang po yon, magkabilang elevator. Tapos pagdating mo sa taas, maglalakad ka lang naman dun sa nakikita mo yung crystal, nakikita mo yung glass, kitang-kita mo yung nasa baba, yun lang ang pinuntahan namin doon. Maglalakad ka na parang nakakatakot, ganon. Fear of heights. Kapag may fear of heights ka, ayaw mo na gawin. Kasi what if bumagsak? What if? Ang dami mong what if? Hello? Nagkakaintindihan ba tayo? Pero ang gagaling ng mga architects at mga engineers na iisip nila yon, 'di ba? Tapos syempre, ikaw gusto mo ring makita, magbabayad ka lang ng entrance para lang makita mo yung kino-commercial na ang ganda-ganda naman nun. So, pinuntahan namin, nakita namin. Sabi ko, if you have, alam mo yung may fear of heights ka, ang dami mong kinatatakutan, parang ayaw mong pumunta kasi ang taas-taas, tapos yun lang crystal na, syempre matibay ang pagkagawa. Gold, gold-plated yung building na yon. Sabi nila, hindi daw yun kukupas. Hindi siya gold na gold, pero hindi daw yung kukupas. Kayo ng mga engineers, architects, alam nyo kung paano ginawa. Pero it was one of the nakakatuwang puntahan. Pero nakakatakot kasi nung ni-research ko, ilang floors kaya ito? Kasi ang taas. 48 floors po na aakyat ka. Tapos, yun lang, tatawid ka lang dun dun lang, titignan mo lang na nasisilip mo lang yung ilalim. At kung ikaw ay malulula, hindi para sa'yo yon. Kasi, natatakot ka sa heights.
Pero pag hindi ka matatakutin, go and see for yourself. Amen. So, pasyal kayo. Hebrews 13 verse 6. So we say with confidence, the Lord is my helper. Kanina binasa natin yan sa Psalms 118, pero parehas lang siya sa Hebrew 13:6. May mga verses sa Bible na nasa Old Testament, binabalik lang nila sa New Testament. Bakit kaya? Kasi importante. Amen. The Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Ano ba ang kayang gawin ng mga tao sa atin? Patayin? Physical lang ang kaya nilang patayin, but not to kill our spirit and our soul. Yung soul natin na yun ang naglulong sa Panginoon, hindi nila kayang patayin at dalhin sa impyerno. Kundi, kumbaga, ang kaya lang nila itong physical. Amen. Pero hindi nila kayang anuhin ang ating kaluluwa. Luke 12 verse 7, indeed the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Alam niyo ba na si Lord, alam niya ang bilang ng iyong mga buhok. Alam din niya siguro kung ilan na nalalaga sa buhok natin. Amen. Araw-araw na nagwawalis ka, ang dami na namang nalagas. Alam ni Lord kung ilan na naubos. Amen. Kung ikaw man wala ng buhok, alam ni Lord kung ilan buhok ang nawala sa'yo. So huwag kang matatakot, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Ganun ka-importante kay Lord. Talaga ba? Concerned si Lord? Hello? Concerned si Lord sa akin, pati buhok ko. Amen. Minsan, iniisip mo, ayoko na sabihin kay Lord ang problema ko, napaka-petty lang naman ang problema ko. Hindi na concerned si Lord yun. Concerned si Lord sa'yo. Amen. Amen. The Lord loves you that much. Amen. 2 Timothy 4 verse 7, we're closing na in few slides. For the Spirit, God gave us, does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So ang nagmumula sa Panginoon ay kapangyarihan, hindi para tayo ay magkaroon ng fear. Yung timid sa ibang version, God has not given us the spirit of fear, but He has given us the spirit of power, love, and self-discipline or sound mind sa ibang version. Anong binigay ni Lord sa atin? Power. Sabi mo sa katabi mo, power! Power! Amen! Power! Hallelujah! God has given us the spirit of power. Amen! Para mapagtagumpayan natin ang lahat ng kinalalagyan po natin ng sitwasyon. Amen! So, as we close, He who promised is faithful. Let us trust Him with our everything. Amen. So, faithful po si Lord. Hindi po siya nangiiwan. Amen. Hallelujah! Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Amen. Ang mga tao na kaibigan mo, they can leave you kapag hindi na okay ang mga bagay-bagay. Yung mga pinagkakatiwalaan mo, they will leave you. Pero si Lord kailanman ay faithful sa'yo. Amen. Ipagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So minsan kahit hindi natin alam, hindi natin kabisado ang mga bagay-bagay, pag sinasabi ni Lord na gawin natin, gagawin po natin. Amen. Kasi hawak naman ni Lord ang buhay natin eh. Amen. Just obey God. Ang tanong, naririnig mo ba si Lord? Naririnig mo ba yung pinapagawa ni Lord? Dapat makinig ka sa Panginoon and then step into the unknown. Kahit, Lord, hindi ako sure dito. Pero pinapagawa ni Lord, sumunod ka lang. Amen. Let us do what God has been calling us to do. May pagkatawag si Lord sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may pagkatawag si Lord sa'yo. Tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Totoo yon. Tinatawag ka ni Lord. Amen. Tinatawag ka ni Lord, pero ikaw, ayaw mong sumunod. Nagbibingi-bingihan ka. Hello. Parang, ayokong makinig. Ayoko. Hello. Si pastora lang yan, hindi si Lord yan. Hello. Pag inuutusan ka ni pastora, ay nako, gusto ko marinig ko si Lord, hindi si pastora. Hello. Eh minsan, si pastora po kasi ay ginagamit po, madalas po, ang mouthpiece ng Panginoon. So kapag may sinabi po ako based sa word of God, hindi ibig sabihin ni Lord na nagsasalita lang ako on my own. It is the Word of God. Confirm it to the Word of God. Huwag ka nang magre-resist. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magre-resist. Huwag mong i-resist. May pinapagawa si Lord. Hello? May pinapagawa si Lord. Ayaw mong sundin. Sasabi mo,
Pastora, hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mo. Hello, minsan yung mga sinasabi mong ganun kasi ayaw mo lang sumunod. Pero ang totoo, wala namang masama kung susunod ka sa pinapagawa ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit? Hindi mo talaga pa alam at hindi mo pa nakikita yung mga nasa harapan mo. Pero kapag sumunod ka, alam mo, dun ka nakaka-breakthrough. Gusto mo ng breakthrough sa buhay mo? 2 Corinthians 5 verse 17, and we will close. Basahin po natin ng sabay-sabay. For we live by faith and not by sight. Amen. Hallelujah. Hindi ka mabubuhay sa nakikita mo lang. Mabubuhay ka sa pananampalataya because our God is a faithful God. Amen. At ang pinaglilingkuran nating Diyos ay buhay. Amen. So as we close, let us bow our heads. Tumayo tayo sa presensya ng Panginoon. Harapin natin yung fear natin. Meron ka bang fear sa puso mo? Maaring ngayon, malakas ang loob mo kasi magkakasama tayo. Pero in your silence, in your moment na ikaw lang at si Lord, ano yung mga takot mo? Minsan, marami nga kalalakihan, sila pa yung matatakotin. Hindi ko kayo minimenos. But I want you to rise up. Get out from your closet. Yung mga kinatatakutan ninyo. Kaming mga babae, ikino-communicate namin yung fear namin na i-open up namin. Sometimes, mga kalalakihan, ayaw nilang i-open up. Pero deep inside their hearts, ang dami nilang fear. Today, let us come before our God. Surrender our fear. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo po ako. Lagi akong natatakot. Marami akong mga bagay na kinatatakutan. Hindi ako makalapit sa iyo ng malapit na malapit kasi marami akong fear sa buhay ko. Hindi ko magawa yung pinapagawa mo, Panginoon, kasi natatakot ako. We come to God and ask for forgiveness. We are doubting the power of God. Sabi na ng Panginoon, kasama mo ako, sasamahan kita, huwag kang matatakot. Pero, nandun ka pa rin sa corner. Ayaw mong lumarga kasi natatakot ka. Lord, we ask for forgiveness. We come to you, Lord, in humility, O God. For the battle is yours, hindi amin, Panginoon. Ano man yung battle na kinalalagyan po ng mga kapatiran ngayon, ikaw po, Panginoon, ang may-ari nito, Panginoon. And so, Lord, hindi kami nag-iisa sa aming laban. Hindi kami nag-iisa, Panginoon, sa mga, Lord, struggles ng buhay namin. Nangako ka, Panginoon, sasamahan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sige po, kausapin niyo si Lord. I-declare natin yung mga words na napakinggan natin kanina. Fear not, for I am with you, saith the Lord. I have nothing to fear, for God is on my side. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, Lord God, anuman ang dumating sa buhay namin, hayaan mo, O Diyos, na ang aming pananampalataya ay matatag, Panginoon. We will not be shaken, Lord God. Lord, we will not leave our faith because of circumstances, but rather we will continue to believe the power of God engulfing our lives, that you are powerful, O God. At Lord, lahat po ng sitwasyon na dadaanan at pag dinadaanan po namin ay tunay nga mapagtatagumpayan namin sapagkat kasama ka namin. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, touch every heart. Lord, lalo na yung mga bagong dumalo ngayon, Panginoon. Lord, yung mga, Panginoon, mga sitwasyon sa buhay, you know them very well, O God. I speak peace upon their hearts. Peace be upon their hearts. Peace. Peace be still in Jesus' name.
anything na nagre-rage sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, anything, Lord God, na mga, Lord, doubts and fear ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Let faith arise in our midst. Let faith arise in our midst, O God. Faith, O Lord God, even for the impossible things, O God. Faith to believe, Lord God, that in the last days, and now is the last days, O God, mangyayari kahit imposible, Panginoon. That we can only believe your power is strong in our midst right now, Lord God. Kikilusin mo, Panginoon, kahit na mga bagay, Panginoon, na matagal na, Panginoon, na sa tingin namin ay wala ng pag-asa, ngunit sa iyo, Panginoon, ay may pag-asa kami. Marami pong salamat, O Diyos. We worship you. We give you glory in Jesus' mighty name, Lord God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi mo sa katabi mo, we live by faith and not by sight. Amen. Pandilatan mo pa siya. For we live by faith and not by sight. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tayo makakaupo sa presensya.